Agosto 31, 2010. Sa labas ng Lake Crystal, Minnesota. Bago ang 4 oras ang lokal na tagapagpatupad ng batas ay nakatanggap ng isang emergency na tawag mula sa isang pribadong tirahan. Dumating ang mga patrol unit sa madilim na liwanag bago madaling araw. Sa loob ng kwarto sa kama, nakita ng mga opisyal ang bangkay ng 26 anyos na si James Nibby, ang may-ari ng bahay. Namatay siya dahil sa tama ng bala sa ulo. Nasa loob ng bahay ang kanyang asawa, si Jennifer Nibby. Sinabi niya sa mga tumutugon na opisyal na isang hindi kilalang lalaki ang pinilit na pumasok sa bahay. Ang sangkot na armas, isang 20 gauge shotgun, ay matatagpuan sa malapit. Ang baril ay kay Jennifer. Ayon sa kanyang pahayag, iniwan niya ito sa likod bahay noong gabi bago magsagawa ng ilang target na pagsasanay, kung saan sinasabi niyang kinuha ito ng nanghihimasok. May mga hiwa si Jennifer sa kanyang mga binti. Sinabi niya na ang mga pinsala ay natamo sa isang marahas na pakikipaglaban sa suspect. Ayon sa opisyal na ulat, nagbibigay siya ng pare-parehong account ng di umano'y pag-atake na binibigyang diin kung gaano biglaan at hindi inaasahan ang break-in. Sinimulang suriin ng mga teknisyan ng crime scene ang perimeter. Bumuhos ang malakas na ulan sa buong gabi na nagiging makapal na putik ang lupa sa paligid ng bahay. Ngunit sa loob, sa mapusyaw na kulay ng mga alpombra, ang mga investigador ay walang nakitang maputik na bakas ng paa. Ang silid tulugan ay lumilitaw na halos hindi nababagabag. Ang pisikal na ebidensya mula sa mga pinakaunang sandali ng pagsisiyasat ay direktang sumasalungat sa pag-aangkin na ang isang estranghero ay nasa loob ng bahay. Ang isang detalyadong forensic analysis ng tirahan sa labas ng Lake Crystal ay nagpapakita ng mga kritikal na hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga pisikal na natuklasan at ang account ni Jennifer Nibby. Ayon sa opisyal na dokumentasyon, inilarawan niya ang isang mabangis na paghaharap sa isang magnanakaw at itinuro ang mga hiwa sa kanyang mga binti bilang patunay. Gayunpaman, ang paunang pagsusuri ng medikal na tagasuri ay nagpakita na ang mga sugat ay linear at inflicted na may pare-parehong presyon. Sa forensic science, ang mga pinsala sa ganitong uri ay inuri bilang mga marka ng pag-aatubili, karaniwang naugnay sa pananakit sa sarili. Sa isang tunay na pakikibaka, ang direksyon ng mga pagbawas ay magulo at ang kanilang lalim ay nag-iba ng malaki. Dito, iminungkahi ng katumpakan ang kinokontrol na aplikasyon na naayon sa mga sugat sa sarili. Kapansin-pansin, walang defensive injuries sa mga braso ni Jennifer. Mga pinsalang karaniwang nakikita kapag may nagtangkang humarang o magpalihis ng sandata. Sa loob ng kwarto, walang mga palatandaan ng pisikal na alitan. Inilarawan ni Jennifer ang isang matinding paghaharap, ngunit ang mga kasangkapan ay nanatili sa lugar at ang mga marupok na bagay sa mga nightstand ay hindi nagambala. Ang posisyon ng katawan ni James Nibby ay nagpapahiwatig na siya ay nasa mahimbing na pagkakatulog sa sandaling nagpaputok ng baril. Ang kanyang postura ay natural na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtatanggol na reaksyon. Kinumpirma ng ballistics analysis na ang muso ng shotgun ay direktang idiniin sa ulo ng natutulog na lalaki na inaalis ang posibilidad ng aksidenteng paglabas sa panahon ng pakikibaka. Ang mapagpasyang kadahilanan sa kasong ito ay ang kapaligiran mismo. Noong gabi ng Agosto 31, 2010, bumuhos ang malakas na ulan na naging makapal at malagkit na putik ang lupa sa paligid. Natukoy ng mga investigador sa pinangyarihan ng krimen na ang sinumang papasok sa bahay mula sa labas ay tiyak na matunton ang putik na iyon sa mapusyaw na kulay na karpet ng kwarto. Gayunpaman, nang iproseso ng mga teknisyan ang eksena, ang mga sahig sa loob ng bahay ay walang batik. Wala ni isang print ng sapatos, ni isang bakas ng kahalumigmigan, ni malapit sa entranceway o sa paligid ng lugar kung saan nagpaputok ang baril. Ang baril na. Ayon sa balo, iniwan sa labas sa ulan magdamag, tuyo na tuyo ang loob at labas. Malinaw ang lohikal na konklusyon na ginawa ng mga investigator. Ang eksena ng isang tinatawag na panghihimasok ay ganap na itinanghal ng isang tao na nasa loob ng bahay. Nagsimula ang kwento ng pamilyang ito 3 taon bago ang pagbaril sa Lake Crystal. Si James Mvinay, nakilala sa mga kaibigan bilang Jim, ay ipinanganak noong Oktubre 30, 1983 at lumaki sa rural na komunidad ng Vernon Center, Minnesota.
Ipinapakita ng mga rekord ng paaralan na siya ay nagtapos noong 2002 mula sa Welcome Memorial High School. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang aktibong miyembro ng mga lokal na grupo ng pangangaso, kabilang ang Docs Unlimited at ang Garden City Club. Si James ay nagtrabaho sa pagkontrata at malalim ang pagkakaugat sa kanyang komunidad. Si Jennifer Gilman ay 6 na taong mas matanda sa kanya, asawa. Ang mga file ng kaso ay nagpapahiwatig na sa 16 na siya ay naging isang solong ina. Ngunit sa kabila ng maagang responsibilidad, natapos niya ang kanyang pag-aaral at nagtayo ng karera bilang isang rehistradong nurse. Noong 2007, nag-cruise ang kanilang mga landas sa ilalim ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Tinutulungan ni James ang isang kaibigan na nangangailangan ng medical na atensyon, at si Jennifer ang nagkataong nurse na nakaduty. Ayon sa mga malalapit sa kanila, sila ay nagbuklod dahil sa ibinahaging pagmamahal sa labas at pangangaso. Nag-propose lang si James pagkatapos makatanggap ng approval mula sa teenager na anak ni Jennifer. Ikinasal sila noong Mayo 2008. Para sa mga residente ng Blue Earth County, tila sila ay isang modelong mag-asawa, pinagsama ng mga karaniwang interes, at tila nagtatayo ng isang matatag na buhay na magkasama. Si James ay tapat sa kanyang asawa at nagsikap na suportahan ang kanyang mga hilig. Noong tag-araw ng 2010, ilang linggo bago siya mamatay, bumili siya ng bagong shotgun para kay Jennifer bilang regalo. Ang parehong baril na iyon ay magiging pangunahing bahagi ng ebidensya sa kasong kriminal. Sa panlabas, ang sambahayan ni B ay mukhang matatag, ngunit sa ilalim ng harapang iyon ay lumalago ang mga tensyon sa pananalapi at personal na hindi kinikilala ng mga kapitbahay o ng mga magulang ni James noong panahong iyon. Habang umuusad ang investigasyon, pinagmasdan ng mabuti ng mga detektib ang pananalapi ng mag-asawa. Natuklasan nila na ang budget ng sambahayan ay lubhang pilit. Si Jennifer, na nagtatrabaho sa 2 posisyon sa pag-aalaga, ang paunahing nagwagi ng tinapay. Si James ay isang apprentice electrician, at ang kanyang kita ay mas mababa kaysa sa kanyang asawa. Ang mga bank statement na nakuha sa investigasyon ay nagsiwalat na ang mag-asawa ay nahaharap sa malubhang utang. Kumuha sila ng pangalawang mortgage at ang kanilang mga balanse sa credit card ay umakyat sa mga kritikal na antas. Nang maglaon, sinabi ng mga kamag-anak sa mga investigador na si Jennifer ay hayagang nagpahayag ng pagkadismaya tungkol sa pagdadala ng pinansyal na pasanin sa kanyang sarili. Siya ay naging bihasa sa isang tiyak na pamantayan ng pamumuhay. Isa na hindi na maabot habang lumalaki ang mga gastos. Ayon sa teorya ng pag-uusig, ang pera ang naging dahilan para sa patuloy na pinagbabatayan ng salungatan. Tinangka ni James na bawasan ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at suporta, ngunit patuloy na tumindi ang pinansyal na pressure. Natukoy ng mga investigador na ang pinansyal na strain ay higit pa sa mga ordinaryong gastusin sa bahay. Ang mga rekord sa pananalapi ay sumasalamin sa malalaking halaga ng pera na malamang na hindi ganap na masubaybayan ni James ang pinagmulan. Pinananatili ni Jennifer ang pangunahing kontrol sa karamihan ng mga account na nagbibigay sa kanya ng kakayahang itago ang totoong sukat ng krisis. Pagsapit ng tag-araw ng 2010, ang tensyon sa loob ng tahanan ay umabot sa punto ng pagsira. Habang nagpaplano si James ng mga biyahe sa pangangaso sa hinaharap at sinusubukang hawakan ang pakiramdam ng normal, naghahanap si Jennifer ng mga solusyon na lumalampas sa mga hangganan ng batas. Ang lumalagong kawalan ng balanse sa ekonomiya sa pagitan nila ay naging matabang lupa para sa magkakasunod na mga kaganapan na sa huli ay humantong sa pagbagsak ng pamilya. Dumating ang isang kritikal na pagbabago sa kaso nang sinimulan ng mga detective na suriin ang mga profesional na aktibidad ni Jennifer Nib. Bilang isang lisensyadong nurse, mayroon siyang direktang access sa mga iniresetang gamot. Ayon sa mga resulta ng isang panloob na pagsusuri at mga pagpasok sa ibang pagkakataon, si Jennifer ay nahihirapan sa isang matinding pagdepende sa mga diresetang pampawala ng sakit. Siya ay sistematikong umiinom ng mga pildoras mula sa mga pasyente at namimeke ng mga formularyo ng reseta upang makakuha ng mga opioid. Itinatag ng mga investigador na sa oras ng krimen, ang dependency ni Jennifer ay tumaas sa mga antas ng sakuna. Sa pagtatanong, inamin niyang umiinom siya ng 100 hanggang 180 na tabletas bawat araw. Ang antas ng paggamit na iyon ay nangangailangan ng napakalaking mapagkukunang pinansyal. Nagpapaliwanag sa mga naubos na bank account at napakaraming utang sa credit card. James ni B, sa lahat ng mga indikasyon,
ay hindi lubos na nauunawaan ang tunay na pinagmulan ng kanilang pagbagsak sa pananalapi, sa halip ay iniugnay ito sa mas malawak na pang-ekonomiyang panggigipit. Ang dependency na ito ay hindi lamang nagpatuyo sa pananalapi ng pamilya, ngunit naapektuhan din ang psikolohikal na estado ni Jennifer. Sa korte, ibinunyag na doble ang buhay niya. Isang profesional na nurse sa araw at isang babaeng nakikipaglaban sa pagdepende sa iniresetang gamot sa gabi. Upang maitago ang kanyang kalagayan sa kanyang asawa at mga kasamahan, kinailangan niyang mag-ingat ng husto, na lalong nagpatindi sa kanyang stress. Ayon sa prosekusyon, ang pangangailangan para sa pera upang mapanatili ang kanyang pagkagumon at ang takot sa profesional na pagkakalantad ay lumikha ng backdrop para sa isang nakamamatay na desisyon. Ang kawalan ng anumang pisikal na katibayan ng isang magnanakaw sa loob ng bahay ay mayroon na ngayong lohikal na paliwanag. Ang pangunahing salungatan ay lumaganap sa isip ng isang taong may walang limitasyong pag-access sa makapangyarihang mga gamot. Kaayon ng forensic analysis, sinuri ng mga investigator ang mga personal na sulat at komunikasyon ni Jennifer Nib. Sa isang paghahanap sa tirahan, natuklasan ng mga opisyal ang kanyang pribadong journal. Ayon sa mga entry na binasa ng malakas sa korte, si Jennifer ay nagdodokumento ng isang nakatagong bahagi ng kanyang buhay, isa na hindi alam ng kanyang asawa. Sa mga pahinang iyon, inamin niyang sangkot siya sa isang matalik na relasyon sa ibang lalaki. Bagamat inilarawan niya si James bilang isang mabuting tao, nilinaw niyang hindi na niya gustong manatili sa kasal. Kinumpirma ng pagsusuri sa kanyang cellphone at mga talaan ng pagmemensahe na bago pa man mangyari ang trahedya, nakipagpalitan na siya ng tahasang mensahe at litrato sa isang individual sa labas. Ang kawalan ng anumang pisikal na katibayan ng isang magnanakaw sa loob ng bahay ay mayroon na ngayong lohikal na paliwanag. Ang pangunahing salungatan ay lumaganap sa isip ng isang taong may walang limitasyong pag-access sa makapangyarihang mga gamot. Kaayon ng forensic analysis, sinuri ng mga investigator ang mga personal na sulat at komunikasyon ni Jennifer Nib. Sa isang paghahanap sa tirahan, natuklasan ng mga opisyal ang kanyang pribadong journal. Ayon sa mga entry na binasa ng malakas sa korte, si Jennifer ay nagdodokumento ng isang nakatagong bahagi ng kanyang buhay, isa na hindi alam ng kanyang asawa. Sa mga pahinang iyon, inamin niyang sangkot siya sa isang matalik na relasyon sa ibang lalaki. Bagamat inilarawan niya si James bilang isang mabuting tao, nilinaw niyang hindi na niya gustong manatili sa kasal. Kinumpirma ng pagsusuri sa kanyang cellphone at mga talaan ng pagmemensahe na bago pa man mangyari ang trahedya, nakipagpalitan na siya ng tahasang mensahe at litrato sa isang individual sa labas. Para sa mga detective, ang timing ay naging isang kritikal na tagapagpahiwatig sa kanilang pinaniniwalaan na pagpaplano ng isang krimen. Ang kombinasyon ng kanyang sinabing hindi pagpayag na manatili sa kasal at ang pag-asang makatanggap ng malaking pagbabayad ng pera ay nabuo, sa mata ng mga investigador, isang malinaw na motibo sa pananalapi, isa na epektibong nag-alis sa teorya ng isang random na nanghihimasok. Ang mga aksyon ni Jennifer Nib sa mga araw pagkatapos ng trahedya ay nakakuha ng matinding pagsisiyasat mula sa parehong mga kamag-anak at tagapagpatupad ng batas ni James. Ang mga panloob na ulat mula sa kumpanya ng seguro ay nagsiwalat na ang unang tawag mula sa balo ay dumating kinabukasan pagkatapos ng kamatayan ni James. Nagtanong si Jennifer tungkol sa pamamaraan at timeline para sa pagtanggap ng $250,000 na payout. Nang mga sandaling iyon, nasa opisina ng medical examiner pa ang bangkay ng kanyang asawa habang hinihintay ang autopsy. Ang kanyang pag-ugali sa panahon ng pag-aayos ng libing ay lumikha ng isang malalim na lamat sa pamilya ni B. Ang mga magulang ni James ay nagplano na ilibing ang kanilang anak sa isang plot ng pamilya na dati nilang inihanda para sa kanilang sarili sa Vernon Center. Si Jennifer, bilang legal na asawa, ay mariing tumanggi. Iginiit niya na bumili ng hiwalay na libingan sa ibang sementeryo, na binanggit ang kanyang tanging karapatan na gawin ang desisyong iyon. Sa kanilang mga pahayag, sinabi rin ng mga kamag-anak ni James na tumanggi si Jennifer na ibigay sa kanila ang ilan sa kanyang mga personal na gamit na may malakas na sentimental value. Sa mismong serbisyo ng libing, inilarawan ng mga saksi si Jennifer bilang emosyonal na malayo. Ang patotoo na napanatili sa mga rekord ng hukuman ay nagpapahiwatig na hindi siya nagpatak ng kahit isang luha sa buong seremonya.
Ang kanyang maayos na pag-ugali at mahigpit na kontrol sa bawat aspeto ng mga kaayusan ay lumitaw sa maraming dumalo na hindi naayon sa kanyang naunang ulat tungkol sa isang nakakatakot na panghihimasok sa tahanan at ang biglaang pagkawala ng isang mapagmahal na asawa. Ang mga tagapagpatupad ng batas ay nagdokumento ng mga obserbasyon na ito bilang bahagi ng pagbuo ng psikolohikal na profile ng suspect. Sa bawat hakbang, naramdaman ng mga investigator na ang ebidensya ay lalong tumuturo sa mga interes at kontrol sa pananalapi sa halip na kalungkutan bilang kanyang pangunahing focus. Noong unang bahagi ng Setyembre 2010, ilang araw lamang pagkatapos ng kamatayan ni James Nib, lumipat ang Blue Earth County Sheriff's Office sa yugto ng pag-aresto sa investigasyon. Ayon sa mga opisyal na ulat, si Jennifer Nibby ay dinala sa kustodya matapos ang pinagsama-samang pisikal na ebidensya sa pinangyarihan ay nag-render ng teorya ng isang pag-atake sa labas na hindi mapanghawakan. Habang nakakulong sa kulungan ng county, sinimulan ni Jennifer ang isang serye ng mga pagtanggap na kapansin-pansing nagbago sa takbo ng kaso. Ang unang malaking pagkilala na nakadokumento sa talaan ay ang kanyang matinding pagdepende sa mga deresetang pampawala ng sakit. Kinumpirma niya na sa loob ng mahabang panahon ay umiinom siya sa pagitan ng 100 at 180 na tabletas bawat araw. Nagbigay siya ng mga detalyadong paglalarawan kung paano niya inilihis ang mga gamot mula sa mga pasyente at pinalsipika ang mga reseta para sa mga opioid. Mga paghahayag na nagpapaliwanag sa mapangwasak na kalagayan ng pananalapi ng pamilya at ang napakaraming utang sa credit card. Sa mga sumunod na interogasyon, formal na binawi ni Jennifer ang kanyang kwento tungkol sa isang hindi kilalang magnanakaw. Inamin niya na siya mismo ang nagpaputok ng baril sa ulo ni James habang mahimbing itong natutulog. Kinumpirma rin niya na ang mga tuwid na hiwa sa kanyang mga binti at ang naganap na kaguluhan sa kwarto ay resulta ng sinasadyang mga aksyon na kanyang ginawa kaagad pagkatapos ng krimen. Sa yugtong iyon, inilipat ng depensa ang diskarte at sinubukang ipakilala ang isang paghahabol ng kawalang tatag ng pag-isip. Sinabi ni Jennifer sa mga investigador na sa sandaling hinila niya ang gatilyo. Naririnig niya ang mga panloob na boses na sinasabing nag-uutos sa kanya na kumilos. Ang kanyang mga abogado ay humiling ng isang komprehensibong pagsusuri sa psikayatriko na nangangatwiran na dahil sa kanyang malawakang pagkonsumo ng mga inireresetang gamot. Siya ay nagdurusa mula sa pagkawala ng memorya at hindi lubos na maunawaan ang likas na katangian ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, ang isang panel ng mga independent forensic psychiatrist na itinalaga ng korte ay umabot sa ibang konklusyon pagkatapos suriin ang mga materyales sa kaso at obserbahan ang pag-ugali ng nasasakdal. Sa kanilang huling ulat, si Jennifer Nibby ay natagpo ang legal na may kakayahang kapwa sa oras na ginawa ang krimen at sa panahon ng pagtatanghal ng eksena. Ang pangunahing salik sa pagtukoy ng kakayahan ay ang likas na pamamaraan ng kanyang mga aksyon matapos ang pagbaril. Ang mga eksperto ay nagpatotoo na ang isang individual na nakakaranas ng acute psychosis o malubhang guni-guni ay hindi kaya ng ganoong detalyadong pagpaplano. Nililinis ang mga potensyal na bakas ng putik mula sa mapusyaw na kulay na karpet. Maingat na nagdulot ng kontroladong pananakit sa sarili ng mga sugat at inilipat ang sandata sa isang sadyang piniling tuyong lugar. Ang mga hakbang na ito ay nangangailangan ng pagtuon, koordinasyon, at malinaw na pag-unawa sa sanhi at epekto. Batay sa mga medikal na konklusyong ito, si Jennifer Nibby ay formal na kinasuhan ng first-degree premeditated crime, na inaalis ang posibilidad na bawasan ang responsibilidad sa pamamagitan ng pansamantalang pagtatanggol sa pagkabaliw. Sa panahon ng paglilitis, sinubukan ng depensa ang isa pang diskarte, na inilalarawan ang pamamaril bilang tugon sa umano'y patuloy na pagsalakay mula sa kanyang asawa. Isang therapist ang dinala upang tumestigo na si Jennifer ay nagdusa mula sa post-traumatic stress disorder. Ayon sa bersyong ito ng mga kaganapan, si James Nibby ang naging agresor, at ang pagbaril ay binabalangkas bilang isang gawa ng pagtatanggol sa sarili. Tinutulan ng prosekusyon ang mga entry mula sa personal na journal ni Jennifer, kung saan inilarawan niya si James bilang isang mabuting tao at hindi binanggit ang mapang-abusong pag-ugali. Ang mga record ng pagpapatupad ng batas ay nagsiwalat din na walang mga naunang ulat o reklamo na inihain ni Jennifer na nag-aakusa ng domestic aggression. Sa isang karagdagang pagtatangka upang itaas ang pagdududa, ang depensa ay nakatuon sa mga natuklasan sa autopsy. Ang isang paunang pagsusuri sa dugo ng namatay ay nagbalik ng isang paunang reaktibong resulta para sa li.
Iminungkahi ng mga abogado ng depensa na nagpapahiwatig ito ng isang lihim na buhay na maaaring nagdulot ng panganib sa kalusugan kay Jennifer. Tumawag ang prosekusyon ng mga eksperto sa biology na nagpaliwanag sa korte kung paano maaaring mangyari ang mga maling positibong reaksyon sa panahon ng pagsusuri sa postmortem. Ayon sa siyentipikong data, ang mga naturang pagsusuri ay madalas na apektado ng pagkasira ng tissue, ang pagkakaroon ng Epstein-Barr virus antibodies, o kahit nakamakailang pagbabakuna sa trangkaso. Binigyang diin ng eksperto na ang mga paunang pagsusuri sa morgue ay isinasagawa pangunahin para sa kaligtasan ng mga tauhan, hindi para sa tiyak na pagsusuri. Ang pangunahing counterargument ng prosekusyon ay nakasentro sa mga medical na record ni James mula Hunyo 2010, 2 buwan bago siya namatay. Sumailalim siya sa isang buong pisikal na pagsusuri bilang bahagi ng aplikasyon ng seguro sa buhay. Proseso. Negative ang ELI test niya that time. Ipinakita ng prosekusyon na alam ni Jennifer ang mga resultang iyon at nangatuwiran na ang pag-uusig ng isyu ng sakit sa korte ay isang sadyang pagtatangka na sirain ang reputasyon ng biktima. Ang isang psychiatric evaluation na hinirang ng estado ay muling nagkumpirma na ang nasasakdal ay legal na may kakayahan. Ang kanyang kakayahang maingat na magdulot ng kontroladong pananakit sa sarili at sa pamamaraang paraan ng eksena ng krimen ay direktang sumasalungat sa teorya ng isang hindi makontrol na emosyonal na yugto. Ang korte ay nagpasya na ang mga aksyon ni Jennifer ay kalkulado at pinansyal na motibasyon. Ang muling pagtatayo ng mga kaganapan noong Agosto 31, 2010 na iniharap sa korte ng prosekusyon ay batay sa balistikong ebidensya, biomekanikal na pagsusuri ng mga pinsalang idinulot sa sarili, at sariling pagtanggap ni Jennifer Nibby. Nagsimula ang timeline sa mga oras bago ang madaling araw bandang 4 oras nakuha ni Jennifer ang 20 gauge shotgun na dati ay ibinigay sa kanya bilang regalo ng kanyang asawa. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog si James sa kama. Ayon sa autopsy findings at blood spatter analysis, ang baril ay pinaputok sa sobrang malapit. Si James Nibby ay nakahiga ng pahalang at hindi nagtangkang ipagtanggol ang kanyang sarili, na suportado ng kawalan ng mga pinsala sa pagtatanggol sa kanyang mga bisig. Ang kamatayan ay kaagad dahil sa malaking pinsala sa mahahalagang istruktura ng utak. Kaagad pagkatapos ng pagbaril, sinimulan ni Jennifer ang pagpapatupad ng isang plano upang itago ang ebidensya. Ang kanyang unang hakbang ay upang pahirapan ang kanyang sarili. Gamit ang isang matalim na bagay, gumawa siya ng magkakasunod na hiwa sa kanyang mga binti. Nagnanais na ipakita ang mga ito sa ibang pagkakataon bilang mga palatandaan ng isang pakikibaka sa isang nanghihimasok. Ang katumpakan ng mga sugat na iyon na naidokumento ng mga eksperto sa forensic ay nagpahiwatig na kumilos siya ng may kalmado, maingat na kinokontrol ang lalim ng bawat hiwa. Pagkatapos ay inilipat niya ang ilang piraso ng muebles at mga personal na bagay sa kwarto na lumilikha ng visual na impresyon ng magulong kaguluhan. Dinala ni Jennifer ang shotgun sa labas at iniwan ito sa likod bahay sa isang lugar na protektado mula sa direktang pag-ulan. Tinitiyak na mananatiling tuyo ang sandata at susuportahan ang kanyang sinasabi na ito ay hinahawakan at itinapon ng isang suspect. Binigyan ng espesyal na pansin ang kalinisan ng loob. Dahil alam niyang ginawang putik ng malakas na ulan ang nakapaligid na lupa, tiniyak niyang walang bakas ng paa, ni ang sarili niya, o ng isang diumanoy nang hihimasok na makikita sa mapusyaw na kulay na karpet ng kwarto o sa mga pasilyo. Ayon sa muling pagtatayo, siya ay may pamamaraang pinupunasan ang mga ibabaw na pinipigilan ang anumang kahalumigmigan o dumi na masubaybayan sa loob. Pagkatapos lamang naganap na maitanghal ang eksena at maiayon sa kanyang salaysay ng isang break-in, nakipag-ugnayan si Jennifer sa mga serbisyong pang-emergency. Sa oras na dumating ang unang patrol unit, ipinalagay niya ang postura ng isang traumatized na biktima sa pagkabigla. Ipinakita ng muling pagsasabuhay ng pagsisiyasat sa ibang pagkakataon na ang lahat ng pagkilos na ito ay tumagal ng hindi hihigit sa 20 minuto. Isang palugit ng oras na eksaktong nakaayon sa agwat sa pagitan ng tinantyang sandali ng pag-shot at ang oras ng pag-log ng emergency na tawag. Inuri ng mga taga-usig ang mga hakbang na ito bilang isang sadyang pagtatangka na linlangin ang mga investigador, naganap na pinapahina ang anumang pag-aangkin na ang krimen ay kusang loob o lampas sa kanyang kontrol. Noong Hulyo 2012, halos 2 taon pagkatapos ng krimen na kumitil sa buhay ni James Nibba, ang paglilitis ay pumasok sa huling yugto nito. Ang pag-uusig ng Blue Earth County.
Tinitimbang ang mga panganib ng isang matagal na labanan sa courtroom at isinasaalang-alang kung paano maaaring tumugon ang isang hurado sa mga claim ng depensa ng domestic aggression. Inalok si Jennifer ni B ng isang kasunduan sa pakiusap. Ang pangunahing singil ay binawasan mula sa first-degree premeditated crime hanggang sa secondary na krimen. Sa open court, formal na tinanggap ni Jennifer ang kasunduan, na kinikilala niya na kinuha niya ang buhay ng kanyang asawa. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasunduan, sinentensyahan siya ng hukom ng 25 taon sa bilangguan. Sa ilalim ng batas ng Minnesota, naging karapat-dapat siya para sa pinangangasiwa ang pagpapalaya pagkatapos pagsilbihan ang dalawa paghahati 3 ng sentensya na iyon, 15 taon. Bilang karagdagan, iniutos ng korte na ang anumang kinita niya habang nakakulong ay idirekta sa pagbabayad ng mga gastos sa libing ni James Nib na umabot ng higit sa $11,000. Sa panahon ng pagsentensya, binigyang diin ng mga tagausig na ang parusa ay sumasalamin sa parehong kalubhaan ng krimen at ang sadyang katangian ng itinanghal na panghihimasok. Ang mga miyembro ng pamilya ni B ay naroroon sa silid ng hukuman nang basahin ang hatol. Ayon sa mga rekord ng korte, nang matapos ang mga paglilitis, inilipat si Jennifer sa pasilidad ng koreksyonal ng kababaihan ng estado upang simulan ang pagsilbi sa kanyang termino. Bagamat ang hatol ay nagdulot ng legal na pagsasara, ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ni Jennifer Nib ay patuloy na nakaapekto sa pamilya ni James sa loob ng maraming taon pagkatapos. Sa panahon ng pagdinig, ang kapatid na babae ni James ay nagbigay ng isang pahayag na binanggit kung ano ang kanyang inilarawan bilang isang kumpletong kawalan ng pagsisisi. Napansin niya na si Jennifer ay naging emosyonal lamang kapag ang talakayan ay napunta sa kanyang sariling sentensya sa bilangguan. Bilang bahagi ng utos ng korte, kinakailangang magbayad si Jennifer ng higit sa $11,000 bilang kabayaran para sa mga gastusin sa libing sa pamamagitan ng sahod na nakuha habang nakakulong. Gayunpaman, kinukumpirma ng mga kasalukuyang ulat na walang mga pagbabayad na ginawa mula sa kanyang inmate account sa pamilya ni B. Malaki rin ang epekto ng trahedya sa ama ni James. Hindi nakayanan ang psychological strain ng pagkawala ng kanyang anak at ang kasunod na legal na hindi pagkakaunawaan kay Jennifer tungkol sa mga personal na ari-arian at ari-arian. Siya ay namatay noong Setyembre 2011. Napilitan ang pamilya na maghain ng isang espesyal na petisyon sa cemetery board para makakuha ng pahintulot na baguhin ang mga kaayusan sa libing dahil dati nang hinarangan ni Jennifer ang opsyon na ihimlay ang mag-ama sa plot ng pamilya. Pagkatapos lamang ng pinalawig na paglilitis ay sa wakas ay inilibing silang magkatabi. Ang legal na pakikibaka sa pag-aari ay tumagal ng maraming taon. Noong 2022 lang nabawi ng mga kamag-anak ni James ang guest book mula sa kanyang libing, isang bagay na itinago ng mga kamag-anak ni Jennifer sa kanyang direksyon sa buong panahong iyon. Ang kasong ito ay naging legal na pamarisan sa estado ng Minnesota. Itinulak ng pamilya ni B ang pagbuo at pagpasa ng batas na tatawaging James Law. Ang layunin ng batas na ito ay protektahan ang mga karapatan ng pamilya ng biktima mula sa panghihimasok ng asawang nahatulang gumawa ng krimen laban sa kanilang kapareha. Nililimitahan ng batas ang mga naturang individual mula sa pagkontrol sa mga ari-arian ng namatay, pamamahala sa kanilang ari-arian, o pagharang sa paglipat ng mga personal na ari-arian sa mga nabubuhay na kamag-anak. Bilang karagdagan, isang taunang scholarship ang itinatag sa pangalan ni James Nibba. Ang Outstanding Character Award. Ito ay itinatanghal bawat taon sa mga nagtapos ng Welcome Memorial High School, na pinararangalan ang kanyang memorya bilang isang dedikadong miyembro ng komunidad. Ayon sa mga opisyal na talaan mula sa Minnesota Department of Corrections, si Jennifer ni B ay magiging karapat-dapat para sa pagsusuri para sa pinangangasiwaang pagpapalabas sa Agosto 2027. Sa oras na yon, siya ay magiging 50 taong gulang. Patuloy na pinaninindigan ng pamilya ni James na ang kawalan ng pananalapi na pagsasauli at anumang direktang pagpapahayag ng pagsisisi ay ginagawang maaga ang kanyang potensyal na paglaya.